Anytime Maritime. Makapag-umpisa na tayo dahil palang excited na po kayo at kanina pa po talaga kayo naghihintay at parang ano nga ba yung inaasahan natin ngayong maghapon. So para po makapag-start, tayo ay dikit kasi daw po kailangan magkakilala na tayong lahat. Kasi maaaring ngayon po nakita namin kayo pero sa mga susunod na araw po baka magkasalubong tayo sa labas. At least po ay kilala po namin kayo. Natutuwa rin po kami na hindi lang po pala lalaki ang ating participants. Talagang, talaga ang mga babae ay dito. Salamat po sa inyong pagdalo kahit po medyo malayo. At salamat din po sa ating mga opisyal na nagdala po sa inyo dito. At pwede rin po walang nalaman kung sino pa ang ating mga kasama. Pwede po pag tinawag ang inyong bayan ay mag-wave lang. Ayan po. Ang ating mga kasamahan na mula sa Santa Cruz. Nandito po ba? Ayan, welcome po sa community. Okay, parang hindi pinagkala kasi susunod na bayan mula sa Santa Cruz. Carmelaya! Ay, wala po sila. Okay, Masindok. Ayan, salamat po. Ang mga taga-Palawig. Okay, wala pa po. Siyempre, taga-Iba. Yan, salamat po. Bukolan. Salamat po. Yung kami, Kabanggan. Okay, thank you rin po. San Felipe. Yay! Yung dami mga okay, ang taga dito po, sa Narciso. Yan, salamat po. San Antonio. Ito po, ang ating mga taga-San Marcelino. Ay, sorry po. Ay, so pala. Kala ko kasi may talent. Okay, Castilleros. Ay, pala. Ay, inulit ko lang po yung mali ko kanina. Sorry po. Ayan, si Subi. Yes, thank you po. Salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagdalo po dito. At para po tayo mag-umpisa na, ating po pakinggan, syempre, malugod na pagpati sa inyo at magbibigay din ng opening remarks ng aming pong mahal na Assistant Superintendent for Academics, Training, Research and Extension. Wala po iba kundi si Professor Ronald Pan. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, sa buong karangalan ang entertain, accommodate para sa activity na to ng ating Manamo 2024 in Pabana ng Karagatan para sa kinabukasan ating ingatan. Of course po, unahin ko na si Sir Crisostomo Tabata ng ating provincial head. And of course, the support of our stakeholders, this Meridian of Prada. Marami po salamat. And of course, yung ating craft industries, yung ating Proton, yung Fast Cup, which made this training possible. Nakikita po natin yung mga support ng ating ibang institusyon. So, in celebration of this Manamo 2024. At siyempre po, hindi ko makakalimutan yung bawat representative ng ating mga bayan. Because sa tingin ko, and I'm confident na lahat ng natutunan natin dito, one way or the other, if we apply it, ang kailangan po natin kasi ngayon, panghalagaan ang ating karagatan. So, before officially
opening remarks mo, no? Welcome remarks. Don't worry po, 2 minutes na lang. So, just a backgrounder po. I remember when we have initiated the Land Use Development and Infrastructure Plan for ELMA, lahat po ng bayan ng Zambales, so up north, going to south, inimbitahan po namin. Bakit po? Dahil ang probinsya ng Zambales po, ang ilang probinsya ng PMA. At hindi kami magiging matagumpay kung wala ang probinsya. At tayo mga tao ng probinsya, tayo rin ang magbibigay tagumpay para sa lahat. So, sabi nga natin, ano ba naman yung pagtitimpula? By the way po, dati rin ako sa Magpo, at naranasan ko rin po magtimpula kasi kung paano magtikalawang. But, ang isa pong usapin ngayon, ito pong tungkol sa pollution. Kaya, sana po, pagbalik natin sa ating mga bayan, we can also relay whatever knowledge, whatever training we will be able to get today. So, in behalf of the Superintendent po, Commodore Joel Bayukutan, who is also in an equally important meeting, siguro naman po, yan, ano ba, i-spill ko na, pag si Presidente ang patawag, pupunta po tayo, no? Kaya, ayun po, kaya nandun ngayon si Superintendent Joel, and yours truly po, the Assistant Superintendent for Academics, Training, Research, and Extension, Ronald Barro po. Muli po, magandang umaga, sana mag-enjoy kayo habang natututo. Maraming salamat. And so, meron lang po tayong papanoodin sa Telegram video. Sorry, ito ang hindi ko nabanggit. Sorry yung mga trainers po, hindi ko nabanggit. Welcome po. Dahil kayo magiging instrumento para matuto kaming lahat. Maraming salamat po. Okay, so panoodin po natin yung video ng ating Pangulo po, Ferdinand Marcos Jr. Fortunate and blessed with vast maritime and archipelagic resources that can be utilized for the benefit of our people. As stewards of this incredible gift, it is incumbent upon us to preserve and develop these resources to their fullest potential. This year's celebration of Manamo is a clarion call to raise greater consciousness on maritime and archipelagic concerns, as well as to engage our people in protecting our maritime interests and resources from various threats. As this important occasion also coincides with the observance of Fish Conservation Week, International Coastal Cleanup Day, and National Maritime Day, I encourage everyone, especially our youth, to support and to join the countrywide coastal cleanup and conservation activities. Everything starts from each of us. And with all of us working together, we will soon harvest the fruits of our hard work and realize a sustainable and greener future for everyone to enjoy. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. And maraming salamat po. At this point po, tinatawagan ko po for inspiration at language ang provincial head ng Provincial Agriculture Office, Sir Crisostomo Lapa. Thank you, Ma'am. So, sa ating pong lahat, isang mapagpalang umaga. Unang-una, gusto ko lang muna pasalamatan lahat ng mga fisher folks, associations, and cooperatives po, members and officers ng pharmacy, na nag-conduct po sa paanyaya po ng Provincial Agriculture Office through the Municipal Agriculture Office. Maraming salamat po. So, in behalf po ng ating mahal na Governor,
Hermano C. Vidal Jr., ang chairman din po ng Zambales Maritime Development Council. Siyempre, ang chairman po ng ZLDC Technical Working Group, si Engineer Doming Mariano. Nandito din yung ibang miyembro po ng Zambales Maritime Development Council. Ang aking fishery officer ay Sir Edwin Domingo po. At siyempre, ang kasamahan po natin as Vice President po ng Zambales Fisher Fox Association, Sir Leonardo Quaresma. Yan. Gusto ko rin pong magbigay paggalang po sa pamunuan po ng PMMA, headed by our very active, very energetic Superintendent, Sir Joel, Commodore Joel Abutal. And of course, kay Sir Ronald. At syempre sa organizer po ng event natin, the Research Department, the Development and Extension ng PMMA. Thank you so much for cascading this activity. And alam ko, narinig ko kanina, may mga guest tayo, may mga resource person tayo. And I know, hindi masasayang yung araw ninyo kasi nandito po yung children companies na pwede mag-share po ng kanilang expertise. So, ngayong araw na to. Actually po, para sa kaalaman ng lahat, this is a 3 days activity. So, yan ang pagkakalam namin. So, 1 day itong marine pollution and following 2 days naman ay sa marine survival na tayo. No? So, ang kagandahan po ng ganitong may ganitong seminar o information ano po. So makikinabang po dito ay ang kayo po yung mga mag-eating natin mangingisda ano po. And sabi ko nga, hindi lang pala mga plastics yung nagkalat na pwedeng ituro sa mga fisher folks natin. Lalo na po yung mga lumalaot, ano po, lalo na po yung mga gumagawa din ng mga pangka natin, ano po. Kasi napakahalaga dito na maprotektahan talaga natin ang ating marine resources, ano po. So, sabi ko nga, dyan tayo umaasa na mga isda natin. So, palagay ko kung polluted yung marines natin, baka hindi lang pwede naman na puro rice, no? Ang ating nasa hapagkainan. So, kinakailangan po maprotektahan natin itong ating resources. And with the activity today, alam ko po na malaking bagay ito para lalong mas pagpaigtingin natin yung ating pagtulong para po ma-preserve yung ating marine resources. Ano po? At kami po sa provincial government, lalo na po ang ating mahal na governor, ay taos-puso po na nagpapasalamat sa ganitong activity na ginagawa po ng PMMA. Katuwang po natin ang PMMA sa pagsasakatuparan ng mga adhikain, lalo na po sa mga training component. Ano po? At ang PMMA po ay partner natin for development po, lalo na po sa fishery sectors natin. So, nakakatuwa po na very active din po sa council, yung PMMA, ang dami po contributions nila, and sana po magtuloy-tuloy yung mga ganitong samahan. And of course, lalo na po sa mga fisher folks natin, gusto ko lang banggitin na ang daming plano po ng provincial government para po sa mga fishery sector natin. At bukas, makalawa, babangon na lang tayo na ang fishery community natin, ang fisher folks natin, ay kasama, hindi na iiwan sa laylayan at kasabay ng pag-unlad po ng probinsya natin. So again, in behalf po ng magaling at mapagmalasakit na Governor, maraming salamat po sa pagdalo ninyo. Maraming salamat din po sa PMMA. So sana po i-enjoy lang natin yung ating activity. Thank you po. Salamat po, Sir Crisostomo.
Okay. Siyempre, kailangan po, maganda din na makilala talaga natin kung sino ang ating mga kasama, mga trainers ngayon. Kanina po ay nabanggit natin yung mga galing sa iba't ibang bayan. Kilalanin muna po natin sila or para makita naman natin yung mga magaganda at gwapo nating trainers. Pag tinawag po sila ay pupunta po sila dito sa harapan po natin. Dahil na po natin ang ating mga taga-ZMDC, Zambales Maritime Development Council. Pwede po ba tumayo dito sa harapan? At taga-ZMDC. Okay, Zambales Maritime Development Council. Ano po, ang CNDC po, katulad po ng nabanggit kanina ni Sir, ay kaagapay po ng PLNA para po mainawal ang buhay po ng mga fisher folks dito sa Zambales. At sila po yung kasama namin. Sila po ang magpapakain sa atin sa 3 araw. At sila din po, sa kanila pong tulong, nahingan po namin sila na magbibigay po kami. Ewan po kung sa last day na namin bibigay, yun pong relief packs para po sa inyo. Dahil alam po namin hindi kayo ngayon makakapunta sa dagat. Kaya po, meron po konting relief packs sa aming PLNA. Ito kalamatan po natin ng government. Kasi yung chairman ng ZMDC, sama po ba? At ang buong grupo po ng ZMDC. So, muli po, palakapan po natin. Yan, thank you po mga sirs. Next naman po, ang ating mga kasama mula sa Crop Industries. Crop. Ayan dito sila. Crop. At kapasitan. So, ito po yung buong grupo. Makakasama po natin sila. Sila po yung mag-share ng kanilang knowledge, expertise, at the same time po, sila po ay may tutulong sa atin. Libre po yung pintura gagamitin mamaya hapon. Huwag po kayong mag-alala yung may-ari ng bangka. Wala pong billing ito pagkatapos. Wala po kayong tatanggapin na bayaran lang ito. Libre po ito. At the same time, alam po po ay meron pong maswering. Ilan po mamaya bago kayo mag-uway-walay? Ilan po yung raffle? 3 raffle po sa isang bangka ni Nalapin po. Pag isang araw po, dito ba? So, hintayin po natin, sana po makuha ko. Ay, makuha nyo pala. So, yun po, ito po yung grupo, headed by Ms. Pastrana. Graduate po natin sa graduate po mag-graduate. So, maraming salamat po. Isang kalalitan po namin, sabi nila, sige, wala pong problema. Katulad po ng ZMDC. So, muli po palakpakan natin sila. Philippine Dairies Corporation and Crop Industries na si Ma'am Mary Ann Pastrana. Nag-invite nga ang daw Tagapayo amin. Magpapakilala lang po, ako po ay anak ni Linda Amagna na tubo ng San Felipe, Zambales. Kaya ako po'y lumalaki, dito po kami sa San Felipe, nagpapakasyon. Tinatanungan ng aming pamangkin, anong ginagawa namin sa San Felipe. Sabi ko, nandun kami sa tabing dagat, mag-pitch lang ng 4 na araw at ina-attenda namin ng mga activities sa San Felipe, sa simbahan, at kami po ay nakikipag-dalis. Apa kayo tuturang school? Dalis. Dalis. Yan, nakikiganyan mo ako sa umaga. At tumatanggap din ako ng aking share. Share na mga tatlong, ano ba yung tawag doon? Tatlong isda. Sa paghila ko sa dalis. So, I'm so rooted in Zambales. Naalala ko umaakit sa puno ng Silikwelas, sa lupain ng mga Amagna. Bakit mo nang sa Philippines dito ba? Meron ba? Ay, kabayan. Okay, matutuwa mami ko. Magpa-picture mo tayo mamaya at matutuwa mami ko. Amagna po siya. Ang balita ko, ang lolo ko daw ay
pastor sa Agripayo Church. So there, so that's my roots as an Ilocana. But at the same time, kagaya ko rin sinabi mo, Vicky, ako ay graduate ng PMA, Masters in Maritime Education and Training. So the last time I was here po was in 2022, nung aming graduation. At before that, dinalo ko rin po ang PMA nung panahon po ni Vice Admiral Bedwal. Dahil po, kung nakita niyo po yung barko na yan po ang aming hanap buhay. Kami po ay ang brand na Fastcat. Nakita niyo po sa labas. So we connect the Philippine Islands via ferry boats. And we go by the tagline, very safe, very fast, very convenient. Yan. So ang barko po, ang 18 barko na Fastcat na ganyan, na nakikita niyo po sa picture, ay nagdudugtong-dugtong ng ating bayan. Alam niyo po, tinapos ko po sa Universidad ng Pilipinas ay nutrition. Ang asawa ko po, ang tinapos ay agribusiness. Pero hindi ko po malaman kung bakit napunta kami sa pagbabarko. So, nung kami po nag-aral ng nutrition at agribis, binibiro ko nga po asawa ko, sabi ko, nag-agribis ka, kaya pala agribis ang course mo, kasi agri ka ng agri sa kahit anong business. Binentahan ng barko, bumili, wala naman kami kaalam-alam sa pagbabarko. Pero alam niyo po, naniniwala po ako sa misyon ng Panginoon, ang purpose ko bakit pinanganak. Sa edad ko pong ito, 56, meron na po akong mga apo, 3 na pong apo, mag-aapat na. 18 Fastcat, mga 1,000 tao po ang nabibigyan namin ng empleo sa aking hanap buhay. Hanggang ko na po ang misyon na binigay ng Panginoon. Ang misyon na pagiging mangdaragat na kagaya nito. Mangdaragat. Kayo po, araw-araw, nasa boat, nasa tubig, ganyan din po ang aking hanap buhay. Araw-araw, alam mo, nakikibalita po kami sa weather, nakikibalita kami sa pasahero, sa high tide, low tide, sa presyo ng gasolina. So, pareho po tayo dyan. Kayo po sa aming pong involvement sa pagdadagat ba tawag dito, hindi man po ako nagpapaandar ng pabor, nag-aaral naman ako. Kaya po nag-aaral ng PMMA. Dahil sabi ko, nutrition tinapos ko sa UP, ano naman ang aking authority para makipag-usap sa mga marino kung hindi ako mag-aaral. So, nag-aaral po ako dito sa PMMA at ngayong graduate na po ako 2022, parang kailangan po, mag-aaral po ako sa IGE. So, ako po ay naka-enroll ngayon sa PhD program sa World Maritime University at ang aking po PhD ay Maritime Affairs. Dahil po, na-realize ko na napakahalaga na merong magkaroong experts sa larangan ng maritime. Because tayo po ay isang archipelago with 7,641 islands. At nakakapagtaka na tayo ay 7,641 islands, pero bakit ang dami aksidente nangyayari sa pagbabarko? Bakit tayo daw ang gold medalist sa maraming nabatay na aksidente sa pagbabarko compared to Indonesia or Bangladesh? Ma'am, sa IMO, pag may conference po, ang sipag ko mag-attend ng mga conference. At sa ganitong training po, ang sipag ko sa ganito. Diba, kakarating ko lang galing Korea or Korea Maritime Week. And yeah, when I was talking with Ma'am Vicky about this, she was plotting the dates. At sabi ko nga, ma'am, nasa Korea ako niyan. And before that, I was Sweden for my PhD studies. And in between, nagpapatakbo po ng 18 na Fastcats na nagtututututut sa Pilipinas. Pero sinasabi ko po, napakahalaga na magkaroon ng expert sa pagpabarko. So, anyway, anong relation? So, tumatayo po ako sa harapan ninyo dahil gusto ko pong sabihin na mahalaga ang araw na ito para sa ating lahat. Sapagkat, nandito na po tayo sa panahon na may pressure sa atin na alagaan ang ating nag-iisang Earth, ang ating Mother Earth, and yung karagatan where you have your livelihood. So, yan po yung pag-aaral natin ngayong araw. Kung ako po ay nasa Sweden, ang inaral ko po course ay Maritime Decarbonization. Sapagkat meron na pong goal ng ating United Nations na maging greenhouse gas neutral tayo ang mundo sana.
by 2015. Kasi nga po, di ba po, pag gumagamit po tayo ng diesel sa inyong ating mga boat, sa aming barko, nag-iibig po tayo ng carbon dioxide at yun po yung sumisira sa ating ozone at napupuno po ang ating mga mundo ng greenhouse gas emission. So sabi po ng UN, kailangan mabawasan yan. And why? Because climate change happened. At kami po sa pagbubar ko, malamang kayo rin po nangyayari yan. Nararamdaman ninyo ang impact ng climate change. Meron na po ba nakakaramdam ng impact ng climate change? Like, nagbago po ba? Tumaas po ba ang tubig? Maramdaman ko. Kami po ganyan. Ako'y napakabahal ng impact. Alam niyo po, nung isang linggo, ang fast cut, nakikita niyo ganyan, loaded na po ng bus, ng sasakyan, ng pasahero, mga 218 pasahero, biyahing Dumaguete, Dapitan. Pagdating mo namin ng Dapitan, mga 3 oras na biyahe mo yun, hindi mo kami makadikit sa lakas ng alon. And so, ano yung ginawa namin? Bumalik po kami. Bumalik kami. Tapos kung bumalik kami, bumaba ulit yung mga pasahero at saka yung sasakyan, sinoli namin pera nila. Nagbigay pa kami ng coupon para mag-sorry sa kanila. Kung hindi namin kasalanan na masama yung panahon, hindi nakita sa radar, 3 hours na biyahe, ganun kasama. So, that is what climate change is doing to us. In fact, in conferences abroad, nilalagyan ng nila na halaga ang impact ng climate change. Hindi lang po sa atin, sa buong mundo, may impact na po yan. At that's why, sa mga pagbabarko sa ibang bansa, nag-iisip na po sila ng alternative fuels. Hindi na pinapatakbo ang kanilang mga bangka sa diesel na nakasanayan natin. Marami na pong barko sa Norway na ginagamit na po nila ay hydrogen, methanol. Nasa Korea po ako last week, umorder na po silang 8 barko na papaandalin ng methanol. At ngayon, nabasa ko lang makapunta dito, 3 oras at kalahati po. Biyahe po mula Alamang para makarating dito. At sa binabasa ko kahapon, ang TNV nag-approve by principle ng production ng barko na meron na pong wind sail. May sail para alternative fuel and power source. Ginagamit na po nilang hangin, ginagamit na po nila ang solar power. So, that is what maritime decarbonization is. And so, dun po siya, kung magre-reseta po sa maritime decarbonization, kung may sakit tayo, nire-resetahan tayo ng doktor. Pupunta ko ba sa doktor? Nagre-reseta ho? Okay. So kung may reseta mang gagawin sa maritime decarbonization, ang isa pong reseta na ibibigay sa atin ay ang paggamit ng anti-fouling paint. Sapagkat ang anti-fouling paint ay pag pinitura niyo po sa inyong barko, ay boat sa inyong bangka, mapoprotektahan po yung barko, yung bangka ninyo at mapoprotect dun sa mga biocide, itubidikit po, mold, and because of that, lumalakas po ang consumer ninyo ng fuel. Pagka po may mga gano'n nakadikit. Sa mas malalaking barko, barnacles. Maybe anong tawag sa itubidikit sa boat na? Marami din. Ano po tawag nila? Ano tawag nila? Ano tawag? Barnacles ba? Sisi! Yan. Pag meron kayo nakadikit na sisi, bumabagal ang barko nyo, hirap ng makina nyo, tapos mas malakas ang gasolina. So ngayon po, ang araw na ito, isa po yan sa mission namin na ituturo sa inyo kung bakit mahalaga ang paggamit ng tamang pintura. Ano yung tamang reseta? Kung kayo po yung nagpapareseta sa doktor at sasabihin sa inyo, ito ang antibiotic ninyo, ang Jotunn paint po ay parang may component ng antibiotic na ina-apply nyo at pag ito po ang ina-apply ninyo, imbis na, kasi nga, katarin kayo, tuwing kailan po kayo nagpipintura ng boat? Tuwing ilang buwan? Ilan? 6 months. Pinakamatagal na, bago kayo magpintura ulit. Yun ang pinakamaikli. Wow! Talaga? Sabihin magaling. Talaga? Maganda pa ang tsura. Maganda sa paligid. 6 to 1 years. Okay, alam nyo, ganyan po kasi po itong ginagawa namin sa inyo. Nagawa na po namin sa Batangas, sa Palawan. So kayo po yung pangatlong community na dinadalo namin. In fact, ang title po nito Buklod sa Bakulay na Paglalakbay.
Kasi nga, we are going to introduce a nice colored paint that will protect your asset. So, sa mga nakakausap ko kong fisher folks sa Batangas at sa Palawan, sabi nila, ang boat daw nila, mga 3 months lang, pintura na sila ulit. Tanongin ko po kayo, ano po ginagamit yung brand pag nagpipintura po kayo ngayon? Boysen. Davis and Boysen. Napakahoy. Enamel. Okay. So, ito na po masasabi ko. Ito pong pintura po na Jotun. Narinig niyo po yung sinabi ni Sir kanina dun sa likod from Silver Sand. Sabi niya, nagbabato siya sa labas, ang Jotun Global. Sabi niya, ang Jotun International. Lahat po na nanggaling na sa labas, masasabi nila na, ay, kilala yan. In fact, yung mga nakikilala namin, nalaki ng billboard yan sa ibang bansa, sa Saudi Arabia, Dubai, sa Europe, kahit saan ka pumunta. Dito po sa Pilipinas, hindi pa po siya masyadong kilala. Kaya nga po kami nagsisipag na ipakilala. Pero, sir, ang Boysen, ang Davis, kumbaga po, hindi po siya talagang pang-marine. Ilang ito po yung sasabihin sa inyo. Ang Jotun po, although kumpanya sila na meron din silang pang-bahay, meron din silang pang-protective, pang-sahig, ito, number 1 po sila sa marine. So talaga po, ginawa ang Jotun para sa marine. Kumbaga special siya para sa boat. To protect your asset and to lengthen it and to protect the marine environment. So we will go down to doing that later on. Papakilala po nila yan. But allow me na pasalamatan po kayong lahat. Gusto ko pong ipaabot sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa presensya nyo ngayong araw na pare-pareho po tayong magkaragat. Ako naman po sa rolo, kayo po sa pag-iisda. Dahil po, kung wala kayo, wala po kami kinakain ng isda sa aming hapag. Alam po namin na mahirap ang ginagawa ninyo. Sabi ko nga po, nakikita sa mga kulay natin. At alam namin na hindi madali. Pero kami po ay saludo sa inyo, sa inyong sipag, tiyaga, dedikasyon. Dahil kayo po ang bumubuhay sa komunidad. Naramdaman ko rin nga pagdadalis, di ba? Ang hirap pala. Umihina. Kahit makakuha lang ng ilang piraso. Pero ganyan po kayo kahalaga. Ang ating dagat ay hindi lamang pinagkukunan ng kabuhayan, kundi ng yaman na kailangan nating alagaan para sa mga susunod na henerasyon. Kaya nga po nandito kami ngayong araw na to dahil kasama nyo kami sa hikain ng pangalagaan ng ating marine environment. Hindi nyo po na itatanong, ako rin po ay nagsisilbi sa Women in Maritime. Kaya tungtuwa ako nakikita kayong mga kababaihan sapagkat pinupromote po namin ang mas maraming kababaihan sa industriya maritima, hindi lamang sa pangingisda, sa pagbabarko, sa pagtatrabaho din sa mga negosyong maritima. At alam niyo po, sa gusto kong makapagsilbi sa kapwa, ako rin po ay umuupo sa Worldwide Ferry Safety ng advocacy ay safety sa karagatan. May isang project po kami na magkaroon pa ng training para sa mga fisher folks, kagaya ninyo, on weather. So, Fisher Folks Weather Field School. Kasi i-discuss ko sa inyo, together with Worldwide Ferry Safety in New York, Lloyd's Register of London, and ITS Surabaya, BKMG in Tunisia. So, tulong-tulong po na paparating natin ang training sa Pilipinas at harinawa, mapakalat pa natin sa mas marami sapagkat meron yung datos na kung 2,000 lives are lost on passenger ship every year, sa mga mangingisda na po about 100,000. And even more. Why? Kasi nga po, pag kayo nandun na sa lang, lumalakot na kayo, hindi nyo na nakikita ang weather. Nararamdaman mo ba yun? Meron ba na-experience ito nun? Kung kayo nangingisda, nasa gitna kayo, tapos biglang nag-weather, bad weather, yes? Meron na po ba? Yun. And at na-attribute po yan, ay, nabuhay naman. Okay. Ay, salamat. Na-curious lang po ako. So, okay. So, dahil nga po nalaman na walang equipment sa mga boat, sa mga bangka,
So yung project po na we're working on is may na-invento po silang maliit na gadget, kagaya ng para lang cellphone na pwedeng bitbitin ng fisher folk. Dahil kung alam yung 3 araw kayong lalakot, babad na kayo sa West Philippine Sea, makakakuha kayo ng signal on weather. So we plan to teach that, we want to do that, to be able to help you, to help more fisher folks. So, abangan niyo po yan. Hindi ba ho ikaw pagtatapos na tulungan natin with PMMA? Gusto po natin gawin yun at bitbit po natin ang mga trainers from Indonesia, from New York, at ito po ay mga nag-aral, kagaya po ng ginagawang research. Ni Ma'am, hindi niyo po nagtatanong, si Ma'am Vicky po ay umupo sa aking panel. Nung ako po ay nag-masters in defense ko sa aking thesis, kapanel po sila. Talagang pinigang-pinigan niya ang aking pag-aaral. Okay, ang aking pong pag-aaral ay safe mode. No? Pinag-aralan ang antas ng ating pag-practice ng kaligtasan dito sa ating passenger ship. No? Ito po natin na itong anti-fouling paint ay makakatulong sa atin sa inyong mga bangka lapit sa duni, barnaculo at maaaring makasira dito. Mas magiging matatag at ligtas ang inyong mga sasakyan sa dagat at mas makakatipid po kayo sa pagpapaayos ng inyong asset at o sa dagdag na krudo. Kasi kung wala nga pong mga barnaculo at nakadikit sa inyong boat, mas magiging fuel efficient ang inyong boat. Barnaculo at nakadikit sa inyong boat, mas magiging fuel efficient ang inyong boat. Pero higit po sa lahat, makakatulong tayo sa pagbabawas ng polusyon sa ating karagatan. Sa simpleng hakbang na ito, magkakasama natin mapapanatili ang kalinisan ng tubig at kalusugan ng isda at iba pang yamang dagat. So tandaan po natin, ang kalikasan ay kapartner natin sa ating hanap buhay. Kapag kinalagaan natin ito, magbabalik din ito ng biyaya sa atin. So sama-sama po natin taguyod ang responsableng pangingisda at pangangalaga sa ating karagatan. Sa araw na to, hindi lamang po tayo matututo ng bagong teknolohiya, kundi nagpapakita rin tayo ng malasakit sa ating kapaligiran at sa kinabukasan ng ating mga pamilya. Muli, maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Nice reunion sa fellow Ilocano, especially sa aking mga taga-Santo Lipig kababayan. At naway magpatuloy po tayo sa maging mga mabuting katiwala ng ating iyakang dagat. So, agyaman kami, tayo amin, at naway patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Hindi ako magsisinungaling na masyadong perfect yung figura namin. Walang ganun. Kasi at the end of the day, we have to balance yung technology tsaka budget. At yung suitability, kung kailangan nyo ba talaga ng ganong magandang pintura. Kasi kung ang pinturang sa sir na hindi kinakapitan ng sisay, super mahal nun. Yung po yung mga pinturang ginagamit dito sa mga ocean towing vessels, yung mga kalalaki, yung talaga hindi po yung kinakapitan ng sisay. Bakit? Dahil of course, malalaki sila, and then yung fuel consumption napakalakas. So kung marami silang sisay, mas malaki yung fuel consumption nila at buga sa environment. So gumagamit sila ng latest high-tech technology fuel para protektahan yung vessel nila sa sisay. But for our level, dito sa Philippines, wala pa po tayo kahit Bugo, San Miguel, hindi pa po sila gumagamit ng ganong high-tech na technology when it comes to anti-fouling. Okay? So, ano ba ang anti-fouling? Of course, ang anti-fouling from the word itself, anti, wala. Tapos fouling yung mga maduro, mga sisay, mga lumot, algae. Paano ba sila nabubuo? So, kung makikita niyo po, ito yung isang nakikita niyo sa mga bangka, tama? So, meron tayong dalawang klase ng fouling. Yung tinatawag natin macro and micro and macro. So pag micro, maliit lang, yung macro malaki. Tapos sa macro, meron dalawang klase, may malambot, matigas. When we say malambot, it means mga halaman. Like this one, mga algae lang. Pero pag mga matitigas na fouling, ang tawag naman doon yung mga sahong, sisig, talaba. Yan po yung mga tumutubo.
But of course, ayaw natin naman na magkaroon ng mga sisig. Kasi once na lumakad na yung bato or si fast cut, masyado nang mabagal. Of course, yung mga vessel na to, kailangan nila makarating sa destination nila on time. So, ang tendency nila is mag-boost ng fuel, which is mas mahal. Yes po. So, mabagal na, mahal pa. At the same time, may tendency masira yung engine nila, ma-overwork. So, maintenance. So, maraming patok-patok na problema. So, paano nga ba tumutubo ang mga sisig, talaba at takong? Of course, walang perfect kasi this is part of our ecosystem. Nandito na sila million years ago. And of course, our main goal, hindi naman patayin sila. Because at the end of the day, we still need them para balansin tayo. So, ang mga fouling, katulad ito, pag nag-start siya as a conditioning field, parang laway-laway lang na malagkit, nabubuo na yan in a matter of segundo tsaka minuto. Pag binabayaan niyo po yan, nagiging lumot. So, tutubuan na yan ng lumot in just a matter of oras, araw, tsaka linggo. And after that one, pagka tumagal na yan ng buwan, ayan na, tutubo na siya, magiging ganito na siya. So, pag binabayaan niyo yung mga bangka niyo, yung mga barko, natubuan nito, tapos ilang oras, ilang linggo at buwan, magiging ganito na itsura niya. Okay? Then, pagka pinabayaan niyo ulit, ang buwan at taon, tsaka siya magiging talaba, tsaka sisig at takong. Okay? So, ganyan tumubo ang mga fouling na nakikita natin sa mga bangka at vessel. Just to give you a bigger picture, ano bang nangyayari sa mundo? Ang challenge ng marina ngayon is that, narinig na ba sir yung mga tinatawag na invasive species? Yung mga talaba or takong na napupunta sa iba't ibang lugar. Tapos hindi talaga sila agad-on. Tapos nag-mutate, nagbabago. Which, in return, sinisira nila yung biodiversity ng mga isda, ng mga shells natin sa lugar. So, ganito ngayon ang nangyayari sa mundo natin. So, kung mapapansin nyo, sa America's area, nasa 36% lang yung transfer ng biological invasion from hull or mga barko na iwan ng mga talaba at sisig. Tapos, sa Scandinavia, kung nasan si Johto, Norway, UK, 57% lang. But, as you can see sa New Zealand, napakalaki, 69%. And Southeast Asia and the Pacific, number 1, 78%. Nasa ng Pilipinas? We are here. So, yung percentage ng pag-transfer natin ng mga invasive species is nasa between 69 to 78%. So, just imagine yung risk natin ngayon as a country. Na darating ang panahon, kung hindi tayo magiging concerned sa environment natin, may possibility na baka yung mga isda natin hindi na natin makain. O kung makain na natin, makapag-transfer sila ng mga toxins. Okay? So, sabihin ko lang sa inyo, of course, this is New Zealand. I-share lang po namin yung isang policy ngayon sa New Zealand. Sa New Zealand, hindi ka pwedeng dumaong yung barko kung hindi malinis yung hull or underwater area mo. Katulad yan, itong tinatawag natin ang craft risk maintenance standard. Kung magdadaong ang barko in 20 days, dapat ganito ang itsura niya. Yung mga slime niya, sobrang maliliit lang. At puro soft fouling lang mga halaman. Pwede kayong mayagan. But, pag magiging ganito na yung itsura, hindi kayo tatanggapin. So, it's either gumastos kayo na palinis nyo, or hindi kayo mapapasukin. At darating ang panahon sa Pilipinas, magkakaroon tayo ng ganong restriction. Bakit? Napaka-free kasi ng country natin, like yung mga supik sa SBMA, di ba? Papasok lang sila ng papasok ng international vessel. Matangkas, papasok sila ng papasok. So, hindi sila nagre-restrict na may mga nakakapit na sisig galing sa Amerika, galing sa Middle East, na pupunta sa Pilipinas at doon nila ilalagpak yung mga basura na dalang barko nila. So yun po ngayon ang napakalaking challenge ng marina. So paano nga ba dumadami ang marine growth or fouling?
O, ito, quiz ko na to. 5 factors. Ano sa tingin nyo ang nagpapadami sa mga algae, sisi at talaba? Labog po ng tubig. Labog po ng tubig. Labog ng tubig, because of tubig water, tama po. Isa pa, Yung salado yung tubig ng alat at sa tabang. quality ng tubig, alat or tabang, Sa mga dumi po sa kalat. pollution sa karagatan, sir, pollution. Okay po. Ano pa po? Yes, ma'am. Siyempre, dapat nililinis mo rin yung compound. Yes, yung bangka. Kailangan malinis. Maging proactive kayo bago lumaki yung mga... Hindi pa lang na. Yes. Bago siya lumaki, linisin ang bukagan. Okay, ano ba yung 5 yun? So, yung quality ng tubig. Water depth. Yung lalim ng tubig. Distance from the shore. Yung layo sa pakpang. Okay? Init ng tubig. Mamaya malalaman natin kung gaano kainit ang seawater temperature ng Pilipinas. Napakainit. Then nutrition. Of course, kaya lumalaki itong mga algae, mga sisitabag. Kasi may pagkain sila eh. Yes. Diba, halaman, chlorophyll, may pinakain. And of course, araw. Kung, diba sir, nag-international vessel kayo, so pag nasa Pampang yung barko, di po ba, may mga area na mas marami yung fouling kaysa sa hindi. Dahil doon nakatapat yung araw. So kung may araw katulad ng halaman, mas lalo silang dumadami at lumalaki. So explain lang po natin yung sa distance from shore at lalim ng tubig ha. So kung makikita nyo, paano ba yung natural phenomenon ng mga dagat natin? Diba ito pampang, ito yung tubig. So ang nangyayari yung hangin umiihip towards away dun sa pampang. So pag ihip niya palayo, of course nawawala ng tubig dito, tama? So yung tubig sa ilalim ng nutrition at malamig, aakyat siya ngayon. Tapos ito iihip. So yung mga marine group na pwedeng tumubo from conditioning field, katulad nito, pag ang mga bangkado or barko nasa pampang, kakapitan na siya. Kaya nangyayari ang fouling natin. Okay? Pero, kung titignan niyo po rito, yung calculation po ng nautical miles sa meter, something like 1,000, 1.8 kilometer. So, kung makikita nyo rito 0.5 nautical miles, meaning 0.9 kilometers or 900 meters. Hanggang dito, yung fouling nasa 100% na. Tapos yung babaw ng tubig, 17 meters. So yung ibang mga shipping owners na nareklamo, bakit nakatabi lang dun yung barko ko, ang dami ng fouling? Kasi nga po, napakalapit sa pampang. So kung less than 1 kilometer ka malapit sa pampang at yung lalim ng tubig mo is nasa 17 meters lang, for sure 100% kakapitan at magkakaroon ka ng fouling group. So ano ang dapat maging strategy mo? Kailangan mong lumayo sa pampang. So just imagine, lumayo ka lang ulit ng another 0.9 kilometers, less than 1 kilometer. Yung risk mong mag-fouling, nasa 50% na lang. Pag lumayo ka pa ulit, 2 nautical miles, which is something like 3 kilometers, 25%. And pag nasa 6 kilometers away ka, 10% na lang yung risk mo. Tapos habang lumalayo ka, mas bumababa yung risk mo magkaroon ng marine or fouling group. So basically, yung ano dito is hindi lahat iaasa lang sa pintura or sa ano, meron din tayong kailangan gawin. So pag kanila yun talaga siya, mas bababa yung risk ng magkaroon ng foul. Okay? Then, balik naman tayo sa init ng dagat. Tignan po natin dito. So yung kulay pula, maximum na yun, 30 degrees centigrade. Nasa ng Pilipinas? Kita nyo po kung gaano kainit ang tubig ng Pilipinas. Pulang-pula.
So the higher, sa mas mataas na seawater temperature, mas mataas yung accelerate ng growth ng fowl. So talaga sa Pilipinas, we can expect the worst. Ganun siya kahirap. Dahil napakainit ng tubig. Tapos yung mga pangpang natin, kung maririnig yung si Mrs. Pastrana, kailangan pa nilang hukayin. Diba? Yung punasan yung mga fast cut kasi napakababaw po. Okay? Then yung pang-apat, nutrition. So kung makikita nyo po, kung ano yung ginaw, ganun karami yung chlorophyll concentration sa seawater. Again, tignan nyo yung Pilipinas, yung pangpang ng Pilipinas. Ito ba? Medyo madilaw na. So yung pagkain ng mga algae natin, napaka-masustansya sa Pilipinas. Diba? Hindi katulad ng iba, walang chlorophyll. Pero ang Pilipinas, pangpang natin, coastal, napaka-nutritious. Okay? So yun po. Of course, sinasabi nila, pagka may paint, walang sisil, wala pong ganon. Meron tayong mga bagay na kailangan gawin. Of course, merong technology na kayang labanan yun, pero yun na, napakamahal. Okay? Discuss ko na po sa inyo yung anti-fouling technology. So siguro po, sa pagbabarko, maririnig yung pintura, mag-release ng biocide, may matitirang leach layer, para mag-release ulit yun ng biocide, kailangan yung igalaw yung bangka para mag-erode or mag-polish siya. Binalikan namin siya after 2 years. Walang pinagbago. Ganun pa rin ang buhay. The only problem is, yung mechanical damage normal naman siya. Kasi hinihila natin. Sir, nilalabot daw po pa yan. Yes po, nilalabot po yan. Kasi sir, hindi pa na bangkalihan pag nililisan pa. May tanong po. Yes po. Kasi po ako, salit po ako ng pintura. Sakyan sa bangka. Ito po ba ay meron pong pambakal o pangkahoy, pangsimundo. Ito, may mga ganun po. Saka, sa preparation po natin, meron po ba tayo tinatawag na synchromet o yung tinatawag natin na ito ay meron tayo yung pang-surfacer. Ano po yun? Surfacer po, yan po ay sa preparation po natin yan. Like for example, sa sasakyan, pagka ito ay natin ng may pintura, kailangan natin meron po tayong surfacer para po hindi siya matubig yung ating pintura. Primer po talaga yan. Synchromet at saka yung tinatawag nating surfacer. Kasi pag gumamit tayo ng item, kasi may tendency na pagka yung dating pintura, mababa yung klase ng kalidad, ng quality, ay posibilidad po yun na lulubo. Dahil kung pinatungan mo siya at mababa kung pinatungan yung pintura, babakmak po. Yes. Anyway, later sir, may tuturo akong method sa inyo mamaya. Kung paano nyo yung solvent test, meron tayo tuturo mamaya. Parang thinner pa lang, alam mo na kung ano yung papatong mo. Okay. Discuss natin yan. May question pa po. Yes po, sir. Ang problema po, yung outfit, kailangan ng mahirap. Ano kami makakabibig ng tanong natin? Kailangan mo itong kitahan. Yun nga po. Yung early po, sila po yung mag-aarit. Kasi po, sir, of course, totally super as per brand. And what we do is, we sell for the value of the trade. So, hindi siya available sa market. Kasi kung available sa market, ano ba yung difference namin? Imports and exports. So, ang direction ko ni Jojo, kung makakapit namin kayo ng mga outlet, kung Jojo products sa Google, at tulad po ng dealer namin sa Cebu, pero silang malak showroom, puro Jojo products sa Google. Yun po yung rason kaya
billboards or sa culture. Pero since ang authorized dealer po natin sa public, kung meron po kayong artist, dapat pakalaman. Ngayon, kung bibili sila, problem, wala silang market na bibilihan. Ba, ang ayon sa definition natin, parang palpian. Ganito po. Hindi nyo po pusin. Basta po mag-usap kami ni sir. Kung sir, kasi tapos po kami sa mag-video. Saan po kami maglalagay sa puno ng video at sa pero through us. Direct naman po sa amin. Pero tulungan po kami na siya. So kayo na. Pero yun nga po, so sila, hindi mo sila customers. Malinaw po na wala pang dealership, wala pa silang outlet. Wala po kami. Pero kapag ito na yung magiging product na gagamitin nila, posible po, magkakaroon sila. Gagawin natin sa mga. Opo na. Wala po kami, hindi po kami nag-introduce. Hindi po actually, yung nag-iisa pong boat maker sa El Nido, Palawan. Nagsimula rin po. Papakita ko namin yung video mamaya. Yung fighter boat na nagsimula na. Kasi nakita niyo raw sa isang resort na mamahalan sa El Nido. Ang ganda ng speedboat nila. Kasi painted by Joton. So, ni-research niya. Eh, sakto, nag-introduce na po kami sa kanila. Yung ginawa nga po namin. Nag-product doon. Hanggang ngayon po, siguro naka-anim na boat na siya na ginagawa. Boat maker po din. At po, talaga ang perfect person sa mga tanong po ninyo. Tapos tatanungin ko na kayo sobrang technical po ito kayo po. Meron pa po may tanongin ako mamaya. So, ayun. Ang tanong ko madam, kung halimbawa po nag-order kami ngayon, ilang araw bago makarating sa akin? Thank you, ma'am. Ganda ng tanong mo. Sir, pag nag-order pa kayo, ilang araw bago dumating ka, nung pong Saturday, may hawak na naman akong PO. Galing kayo Sir Rolly Wang. Siyempre, nag-Saturday, nag-Sunday naman yun, ma'am. Pero hanggang Miyerkules yan, makakarating na yun sa kanila. Tama ba ako, sir? I-promote mo kami. For 3 days. Ang nasa sales rotation po namin, 3 of the maximum of 5 days makakarating po sa inyo. Huwag po kayo magpadala. Yes po, sir. Yung picture about yung grupo na dahil para sa bagong bangkata, ibig sabihin kasi may kakanginan na apat, diba? Ibig sabihin, pagka-repent, halimbawa yung dati ng picture ay abuisin. Pagka pinatungan po ng grupo, hindi niya kaya pagkapin yung dati ng picture. Kung tama po tayo preparasyon, hindi lang po sa bagong bagong po ang tour. Kahit po sa pinurado na, may tama lang po tayong paraan at ituturo rin po yun sa atin ngayong hapon ina Sir Ian, Sir Brendan, and Sir Francis. Ano po ang dapat yung gawin? Ito. Eh, kung ako nasa mga, okay mo ba? Ma'am Oli. Ano yan po, sir? Sa totoo lang naman po, meron sana po
yung minimum order quantity siguro sa lahat naman po. Pero pwede naman po natin pag-usapan yan. So, suggestion ko po, mag-classmate muna po kayo sa pag-order. Okay? At magkakaroon din po tayo ng point person dito po sa Sambales na parang yun ang maging partner namin. Kung paano po kayo order, so saan po kayo order para po hindi po tayo magkakaroon. Okay po. Sige, lahat po ng mga technical questions nyo, baki-reserve din po kayo ng RD. If wala na po tayong questions, maraming po salamat. I'm Arlene Ferrazol, Arlene1 of Top Industries, and ibibigay ko po ang microphone kay Ma'am Arlene ng mga products and technical discussions, especially anti-fouling paint po. Okay. Thank you. Thank you po. Thank you, Ms. A. Ms. A1. Ako si ako po from Jodo Philippines, sales manager for Shipping and Yard. Katulad nga sa ay galing pa po ng Jodo Abu Dhabi, UAE. I started working here since 2010. Okay po. Tapos, of course, si Ma'am Ann Pastrana sabi niya galing sa Sambales. Ako naman po, ang roots ko galing akong Pimaras. So, ang tatay ko po, kapitan ng barko, pagsi ng mga Malcaraga, and kung ano po talaga, Visayas, o pang-dagat, Marin po talaga. Okay? So, Visayas. Yes. So, bago po i-start, sabihin ko muna yung mga tanong nila, sir. Okay, yung unang yung tanong, kung meron tayong epoxy na hinahalo for waterproofing. Ang ano po kasi, sir, ni Jodo, we really focus on the stains. So, kung yung mga waterproofing nyo, yung mga puti, pwede nyo na po kayo gumamit ng ibang brand. Tapos, darating po yung coating advisor natin to check kung intact or tama yung pagkaka-apply nyo. Tapos, pwede po siyang pagkuman ng kulay ng Jodo. Tapos, kung sir naman po, kung luma na, may existing na voice, wala pong problema. But the challenge is, of course, kailangan natin i-check yung integrity ng unang na-apply. Kasi walang point na mag-a-apply ka ng word glass na pintura, tapos yung a-apply naman is sira. So, yes po. So, ang ginagawa namin, kinakapok po na yan. Make sure na intact. So, kung hindi intact, wala tayong choice. Kung intact siya lahat. Pero kung intact naman po, ang gagawin lang natin yung mga spot or mga small areas na damages, yun lang po yung up to the bare metal or hanggang kahoy, tapos iaan lang natin sa feather edge, so spread na natin apply ng Jodo para yung existing, hindi naman yung masayang. So, ang guarantee po kasi ni Jodo is mostly laging dapat na doon yung coating advisor or yung mga na-train na mga pintor or coating advisor ni Jodo. Because at the end of the day, lahat naman po may quality control and quality assurance. So, once we make sure na okay yung pagkaka-apply, wala akong problema. Ibibigay ko ito yung tamang guarantee. Okay po? So, i-discuss ko lang po yung dalawang product na gagamitin natin. Of course, yung pipinturahan ngayon is mga kahoy. Okay? Kung gumagamit kayo ng poison at babies, of course, sinasabi lang nila, ipatong nyo lang. Lagyan nyo lang ng kulay. But for Jodo, we have this product what we call Uniprime QC. Ito po yung product na to is pag in-apply nyo sa wooden vessel, sa kahoy, pwede na siyang pang-protection nyo sa mga tabilok, woodworms. So, hindi na siya papasukan. So, kumbaga, may protection na kayo. At the same time, meron pa kayong tawag dito, pang-seal na kahoy. Okay? And kung tatanungin nyo, of course, yung mga bangka, hindi naman lahat isang galon magagamit mo, di ba? Ito, one component lang. Hindi nyo lang kailangan lagyan ng catalyst. So, once binuksan nyo siya, pwede nyo ulit takpan pag binatira, and then, itago nyo lang sa malinis or dry na hindi natututukan ng araw. Kasi ang pintura na to, pwede siyang mag-last up to 48 months or 4 years. So, pag binatira kayo, pwede nyo gamitin sa susunod yung repair ng bangka. Hindi siya masasayang. Okay, bibigyan naman po namin kayo ng steps. O provide naman po namin. Yan po kasi ang ginagawa namin, sinisimulan lang namin sa like dito sa Luzon ko. Ang Batangas, Palawan, and then dito sa Sambales. Eventually, gagawin din po natin yan
Like in Siargao, naging lang po yung project namin kasi tutuloy po namin. Para po, meron na po tayo Visayas as far as Mindanao po. So yan po yung finished product ko. Kung muna po yan, hintayin. Okay, and of course, as mentioned po sa inyo lahat, ang fast track po, sabi nga po ni Ma'am Ann siguro kanina, nobody passes fast track except your own. So, ito po si Sir Gian, ito po si Sir Francis, pero tumangkad lang po si Sir G. Yan yung fast track M5 na nasa Batangas Shipyard, ongoing project. Tingnan niyo po yung before. Nakita niyo po, nasa kanan. Ngayon, kahit pa paano medyo sisimulan na. Pero hindi pa po siya tapos. Sa susunod siguro na mga presentations namin sa iba, makikita niyo yung mga page plan. And, ito po yung sinasabi, yun po yung kaninang yung mga kaninang slides, tatlo, marine coatings po yan. Punta tayo sa protective. Ito po ang parking ng building namin. Beauty oil building. Ayan yung office namin. And it's painted and coated by Joe. So, yung coating po ito yan. At maganda po. Kasi seryoso namin, kapag bumababa kami sa basement namin, kung 2 floors sa basement yan, parang feeling namin, di ba po, pera ako, pababa, oh wow, may tayo na isang po yung pala. Ganun po talaga. Pero, hindi po siya at saka, ako po natutuwa pag bumababa ako. Gumagano yung gusto mo. Wow, may COVID na kapit. Parang sigaw-sigaw. Sobrang ingay na. So, pwede po ninyo gawin yun sa mga basketball players po dito sa buong sa campus. Ang mga rubber shoes ko po, pero nakakapit yan. Yes. Rubberized and high gloss. Yes. And then ito naman po, ito po, 3-level container office, parang meron 20 po, and ginawa lang siya ng section 5. And lahat po lang nasa exterior painting yan. Tawag po namin is Aldi. So yan po. Ayan po yung maganda rin din sa same na Aldi na yan. Ayun po. Medyo budget friendly po. Pero kung makikita niyo po yan, tignan niyo, kung hindi lang po yan, malayo pa lang makikita mo na yung makita po. Actually, yung gumawa po ng office na yan, sabi nila, boys na lang, ayaw kumayag po ng office. Kasi gusto nila kanina ng job. So, pinamita naman po ng job. At sabi ng tatay, makikipagay na po kami sa inyo. Sa mga ibang projects po namin ng mga na-order ng container office, baka po pwede kasi ang nanda po pala ng date, wala nang pala, nakikita mo na talagang pictures. Budget friendly po ito. Yung sinatawag namin anti-high-loss is also low burning out. Meaning, kahit kapitan siya ng mga alcohol, yung mga usok ng tapunsyo, hugasan nila po siya, matatanggal ito. So, parang bago na naman siya. Kasi hindi mumumula siya pintura niya. Bali itong pintura na po, ito yung ginagamit po. Alam niyo sa tubo, yung pinakamalaking lang vessel. Si Maligaya at kasi Pasagana. So, yan po yung gamit namin. So for that one po, ang biling sa amin na tubo is more than like 20 to 30,000 liters para lang ang pintura ng vessel nila. Anti-high-loss po, pwede nyo pong inikit sa bakal. Kailangan nila na epoxy primer and then anti-high-loss. Kahoy, kung hindi siya inulubog, okay lang. Kasi ito kung pintura na ito, hindi siya maklubog. Pwede siya sa mga nababasa ng tubig, pero hindi nababasa. Yung mga inulubog later on, i-discuss po namin. Ibang klase naman po yung pintura. Okay, nabusog na po ba kayo? Yes, ma'am. Okay.
Malapit na po tayo matapos, tungkol na po tayo sa product na gagamitin ninyo sa mga foods na isikema natin. At the same time, tuturuan tayo ng hindi lang, ibang idea about anti-fouling paint. Sige. And then ito naman po, so protective paint rin po ito, hindi lang pala tayo sa po, hindi rin naman pala sa buildings, sa mga coatings, at pala sa mga heavy equipment. Kaya si Miss Sheila Silversan doon sa tulong, client namin sila, client namin sila sa tatlo nilang LCD purchase. And aside from that, client na rin namin sila sa mga dump trucks nila and sa mga tank, ano nga po? Fuel tank. Mga tanker vessels nyo, tsaka mga dump trucks po. Katulad po nito, mga ano po, Titan Concrete Materials Corporation, sir, mga taga-Silversan. I-paint po namin sa kanilang mga tankers. And ito naman po pagdating sa decorative side, kasi po, pagdating po sa Oriental Mindoro, talaga po marami kami customers doon. Ito po yung isang sample na projects namin. 3-level building po. Ito. Kung makikita niyo po, wala lang tayong naging para dito sa slide na to ng kulang. Yes, ito lang po yung finish mo. At clear may oras po ito. Ayan pa rin po yung kulay. Twilight gray lang po yan. Ganun lang po. Puti lang. Simple lang. Pero pagka makikita niyo po yan, parang shiny rin po lang siya. Nag-start po kami ng 2 years ago. 2 years po yan. Ano po yan? Tabing daan? Yes. So, daan talaga siya. Daanan talaga yung puso and kabok. Talaga po yun. And dito rin po, after, ito sa side na ito, yung kabilang side naman, kayo na rin po. Interfinance po. Okay, currently po yan, pagdating sa decorative po, meron po tayo 12 years, meron po tayo 8 years, 10 years, and 6 years. Color performance. Basta po, kailangan na po natin ayan. Katulad po ng ginagawa po namin sa inyo, naghahanda po kami ng training para po sa kaalaman natin lahat. So, ganoon din po kami mga projects po kami. Naghahanda po kami ng libreng Joton Paint School na may certificate. Lahat po pala kayong nandito ngayon, mayroon po kayo mga certificates. Nakapagod po kayo anti-fouling paint. So, pag sinabi po namin Joton Paint School, hindi po namin ang kinakasap yun per project. Bago magsimula, habang ginagawa ko yung project, hanggang matapos. Bakit po ba? Kasi meron po kami color performance gamit na pinibigay ko. Si Boysen po, ano bibili ng gamit? Okay. Okay na po. Yan na, bibili sa po. Okay na. Yun po. Okay, so kung may mga sino po bang alam to? Scan na lang po para mas makilala niyo po si Jordan. Pero huwag na po, bago na po partner kasi may bibigay po kami ng mga flyers. Later, nandito po lahat. Ito, pag in-scan niyo po yung sign na sa harap, Jordan to, Jordan Philippines. Meron din po ito, pag in-scan yung Facebook page po natin. Yung lahat po na nangyayari sa buhay namin, nandito. So, yung nangyayari ngayon naka-post din dito, Facebook page po namin. And sabi ni ma'am, malalaman ba namin kung magkano yung pin? Ipapaliwanag po yun, pero sabihin ko na po, bago kayo mares, kumuha po kayo ng flyers. Andito po lahat ng gusto nyo malaman. Andito rin po yung presyo. At nakalagay po dyan, up to 1 year, color performance. Ilang beses po kayo, sabi nyo kanina, 6 months. 6 to 1 year. Pero ba't yung demo natin doon? Kinabahan kami sa gabi. Kung nakita namin, yung mga bangka na hindi demo po. Yun pong mga nandiyan, mamaya, 3 years na. Hindi na po nare-repeat talaga dahil sa alam ko naman po yung buhay. Magkano po ba nang ma-repeat kayo? Magkano kayo po? Mostly, ang repeat po namin ay lumagastos po kami ng 20 by 20 ng sa 5,000 po. Okay. Kasama na po yung mga parang papasilya na mga epoxy po. Nakakabigyan po kasi kami ng mga protective sa tubig. okay. So, 5,000 plus. And that's 6 to 12 years. And then, ito po ibibigay ko ng brochure. Nandiyan na po yung price. Nung ituturo ko sa inyo, mamaya sa demo, kay
saving natin, and sabi naman po sa inyo, up to 1 year order performance. So kung multiply po ninyo, 5,000 alam niyo na po yung sabi. Andito po lahat, mga sir. Pag may tanong po kayo, pwede niyo po i-approach ako, or si Ma'am Arlene 1, Arlene 2, si Ma'am Dayan, and lahat po na makita ninyo na nakaka-upload, pwede po kayo magtanong na kahit na ano gusto yung tanong, na nandito po sa flyers namin. Andito rin po yung pwede niyo tawagan. Dito po yung number ko. Number ni Sir Brendan. Number ni Ma'am Lizzie. Number ni Sir Francis. Yes. Nagtatanong na si Ma'am ngayon. Yes po. Wala po kami sa hardware. Kasi kung makikita po ninyo ang karamihan ng mga nasa hardware ko. Voice and po, alam naman po natin na voice and is made in the Philippines. Davis po is made in the Philippines. So, hindi po kasi ganun si Toto. That's why nandito po kami as Philippine Toto. And ang partner po namin dito sa leadership na to is of course Pascal Ellis. Bakit po si Pascal? Nakikita niyo naman si Pascal is from Western Nautical Highway, down to Central, down to Western, Central, and Eastern Nautical Highway. Ibig sabihin, kaya po namin transport yung train kahit sa isla dito sa Pilipinas. Kaya nga po, si Silversan, customer po namin sila ngayon. Ongoing po namin sila customer ngayon. May tanong ka po? Ay, may pinakamaraming offices ang John sa buong mundo. Bibigyan ko po ng souvenir ng price. Please po sa mapa. Asia. Ano po? Asia. Sige po. Asia. Pinakamarami po kaya? Kung makikita niyo. Ito, di ba po? Saan po ito? Saan po yun? Saudi Arabia. Ano bang, saan po nakakabila ng Saudi Arabia? Middle East. Middle East, sino po muna sumagot ng Middle East? Ayun, si Sir talaga na. Gusto niyo sumagot. Sige. Sino pa? Sino po sumagot ng Asia? Tatlo po kayo. Ano yun bang sa'yo? Ito na po. Okay, yes, tama po na. Sir, ito po sa'yo. Huwag po kayo magkalala. Ito pa sa'yo. Wala ka lang Si Madam, bibigyan natin ng okay po. So, tama po nasa Middle East and nasa Asia Pacific region. So, tandaan mo po yan. So, nasa po ba ang Pilipinas? Nasa Asia. Okay, thank you. Okay, ikikwento, kanina po worldwide yung pinag-usapan natin. Imagine nyo, worldwide na po pala kayo ngayon, ha? O, diba? Ngayon, mag-usap naman po tayo about the Philippines. Ano po, sino po si Joton Philippines? Okay. Kailan po nag-start si Joton? 1926. 98 years na po siya. Pero dito sa Pilipinas, kailan po ba siya nagsimula? Ito po. 2005, Joton Philippines Branch Office. Nag-decision na po sila, nasa Singapore sila ng 2005, na mukhang kinakailangan na natin, kasi na nila yung market dito sa Pilipinas, so kinakailangan na nila magtayo ng branch office dito sa Philippines. At alam niyo po ba kung sino ang walang naging partner na dealer ng Joton dito sa Philippines? Kilala niyo po ba ang Mongol Sensing? Lahat tayo, siguro naman lahat tayo gumamit ng Mongol Sensing. Laking Mongol. Siyempre, lahat tayo, wala pong hindi ng Mongol dito. Ang tanong ko ngayon, sino po kaya ang may-ari ng Mongol? Okay, si Reynolds po. Diba may golden din na Reynolds? Yung pencil niya, ang brand is Mongol. So si Reynolds po, Reynolds Philippines, ang unang-unang dealer ng Joton dito sa Pilipinas.
Okay, yung 2011. Kasi niregister po si Johnson Philippines dito 2011. So, kung dati si Raymond, si Cap Industries na po ngayon, na sister company ng Archipelago Philippine Ferries or FASTCAT. Anuhin ko na po kayo, sino po nakakakilala o nakasakay na sa FASTCAT? Ay, si Sir, kamusta po ang magsakay sa FASTCAT? Anong ruta po ang sinakyan mo sa FASTCAT? Masbog-alin po. Masbog-alin. Kamusta naman po? Sigurado ka ba? Ano pa po? Dati po kasi ang sama ng Montenegro po kasi, paabot po ng 2 hours. Pag tapat ka po, 1.5 kung magdogdap-dap ka po. Maabot po na nga ng 2 oras din sa sabi. Sino? Si Pascal? Hindi po ma'am, yung Montenegro. Pero si Pascal po is 1.5. Pagdadaong po na isang oras lang po eh. Isang oras lang. O, di ba po? Dati po isang oras na yung mga niya kasi maaraw ito. So, bukod ba kay Sir, siya lang na nakasakay ng Pascal? Po? Dati pa. Saan ruta, Sir? Kahit dati pa. Hindi, dati yan si Iman. Okay. Sana sa susunod po, kapag may nakita po kayong Pascal, sakyan nyo naman, try nyo pong sumakay. Dalhin nyo po yung mga sir, dalhin nyo sa sakyan mo. Mag-road trip po kayo. Dahil po kayo, Pascal. So kami po, sister company kami ng Pascal and Statistics po. And kami po ang dealer. Ang number 1 dealer po ng Joto dito po sa buong Pilipinas. Okay, 2013, bumili po sila ng Pilot Airlines sa Santo Tomas, Batangas. So si Jotun po, Jotun Philippines, yung planta po nila hanggang ngayon, nasa Santo Tomas, Batangas po. 2017, nagkaroon po ng grand opening dito sa Philippines, ng kanilang planta. And kung makikita niyo po, ito po mga Norway, since they're from Norway, of course, yung mga Norwegian, pumunta po ng Philippines to attend na po yung pinaka-groundbreaking noong 2017 ng kanilang Joton plant here in Santo Tomas, Batangas. Okay. Ito po, ang kabuuan ng kanilang plant. Ganyan po, hanggang ngayon, lagi po kami napupunta siya. And si Ma'am Eileen po, dito, doon po siya nagre-report sa Batangas plant every Mondays. Ganyan po kalaki, and meron po po expansion yan. Magkano daw po yung pakibalik na? Magkano daw po yung pintura? Kaya na yung pintura lang sa pagkain sa palit. Sir, sobra yan. Kasi malaki po yun talaga. Pero ako yung nasa po, no? Yun po, kahit na lang yung mga sa Santos and Philippine. So, yun po, whatever magkaroon na, alam niyo natin, inaasahan pa kaya, hindi maganda. Kaya-kaya po ng pintura po na yun, napatayin yung apoy sa mga water tank po siya. Sana someday, invite rin po namin kayo, lalo yung mga presidente ng Fisher Fox dito, mag-field trip po tayo sa sige daw, sabi ni Ma'am, yung mga presidente at yung sino gusto ko nyo field trip po kayo sa Santo Tomas, Batangas, sabihin nyo lang po sa amin. Pwede naman po. Okay, sige po. Nagkaroon na tayo ng arrangement. Ako na nagkakit. Pagdating niyo po sa Joton Plant, sponsored na po namin yun. Pero nakita ko meron po kayong mga service bus dyan na sa Sambales. Oo, and then PMMA. Makisakay po kayo doon, then pagdating po yun, kami na po ang bahala. Sige. Oo, sa pagdating po na kayo sa Joton. Okay, so si Joton here in the Philippines po, actually po sa worldwide, 4 po ang segment ng Joton. Ano po yung segment? 4 na klase po ng coatings or paints ang ino-offer po. Sa buong mundo, 4 po. Dito sa Philippines, 3. Iwanan ko lang po. So meron tayong mga coatings wherein Joton po is number 1. At sa buong mundo. Alam naman po natin, Norway is a maritime country. So talagang since sa kanila galing, kaya ang may-ari po ng Joton is seafarer. Seafarer po siya, si Art Redditch Sr. is a seafarer. Kaya po
nag-come up siya, nakita niya habang nakasakay siya sa bato na bakit ganito, ang bilis lumabas ng mga pilipina. So siguro, dahil nandun ko yung puso niya sa maritime, talagang ito po, sinimulan niya ang jodo noong 1926. So no doubt, so that is number one, pagdating sa marine coatings, mga pintura ng bangka, fiberglass, malalakad na max vessels, fast track vessels, lahat po. Fast track po, nag-iisang pintura pong ginamit niya, jotol lang po. Kung makikita niyo yung fast track, puro jotol lang po yun. Sa jotol, ilang kulay meron? Isang, okay. Yung pinakakulay, kahit po 1 milyong kulay. Kung gusto nyo magpa-personalize ng kulay, pwede po. Yung kung kaibigan ninyo, sir, yung stadium ng kaibigan ni Sir sa Davao, Kingdom of Jesus Christ. Yung kaibigan mo, sir, nagpa-personalize yun ng kulay dun sa kanyang ano. Kaya ko natin. Yes! Opo, sir. Actually po, ginawa na po namin to. Katulad po na sabi ni Ma'am Ann Pastrano po, ginawa na po namin to sa Batangas, Palengke, nasupo, Palengke, Batangas, sa Palawan. Sa pag sinabi ko Palawan, sa El Nido, sa San Vicente, at sa Puerto Princesa. Tatlo pong barangay doon, si Baltan, Ibahay, and sa Port Marcos. Iba-iba po na rin po. And sa Siargao. Ginawa na rin po namin din ng Marina. Nagkulang lang si Boss Al. May Siargao po kami ginawa na ito na like the Del Carmen, kulay white and green daw yung tourism boat nila. So, yes po, kompleto po ang colors ng Jotun. Kung gusto nyo po magpa-personalize, ginagawa po yun. Kasi, kaya nga po ini-invite namin kayo sa planta para po mas ma-appreciate po ninyo. Bakit ganun karami ang kulay ni Jotun? Kasi may laboratory po talaga po. Mas may nag-release ng kulay na gusto po dito. So, marine coatings, pag sinabi po yung protective coatings, si Sir na lang. Si Sir, bibigyan ko ng special price. Sitay lang. So, protective coatings, sir, idea lang. Okay, protective coatings po. Ito po yung mga ginagamit natin like sa mga depot, gasoline depot, sa Shell. Shell po is customer po ng Jotun. Lahat po ng Shell depot, yan. Mga mining companies po. Kilala niyo po kasi si Merara Mining Corporation. Naririnig daw po. At iba pa po mga mining corporations na customer ni Jotun. Lahat po na dapat nalagyan ng protection. Okay, isa pa po pag sinabi sa local government, ano po kaya ang pwede natin lagyan ng protection sa local government? Kaya po ano po, yung items yan na hindi sa dapat masunog. Oh, galing ni Sir. Si Sir din, bibigyan ko nga to. Yan, tatandaan mo ng bibigyan, yung mga bibigyan. Oo, tama, yung may mga item na requirement po na hindi dapat masunog. Yun, protective coatings po at tawag po. Meron po pong isa, local government unit. Karamihan po sa Mindoro, lalo na po sa Mindoro provinces, yung mga floor coatings sa mga basketball courts, stadiums. Yung nagbitan po na parang rubberized, papakita naman po natin dito yung sample of projects natin. So, protective coatings po yun. And, of course, decorative paint. Bakit kaya mong sinabing decorative? Para saan kaya? Sa bahay, saan pa? Interior, exterior, bahay, buildings, and basta pang-decorate. Decorative po, aesthetic, para mag-decorate po. Sa mga LGUs, mga municipal offices, barangay offices. So, dito po sa Philippines, 3 lang po ang meron tayo. Pero ang Jotun po, meron pa silang ang 4. Or wala dito sa Philippines kasi wala po tayong gamit. Yung powder coatings. Alam nila, sir. Yes. Yung iba pong countries, magamit ng powder coatings. Katulad, ang isa pa example na ginamitan ng powder coatings, yung pong metro rail sa Dubai. Kung nakapag-Dubai lang po kayo. Yung metro rail nila, yung puro powder coatings po yun. Ngayon naman yung Saudi,
powder yun. Yung A-line ng Saudi, yung pinakamalaking infrastructure na ongoing ngayon sa Saudi Arabia. Powder coatings yung pulo. Okay. Okay. So, ito po ang mga sample ng marine coatings. Tignan nyo naman. Ito po, nasa Batangas shipyard po to. Yung dating Keppel Philippines in Batangas. Oh, yes, sa Keppel. Yan po isang project, foreign vessel na ongoing po namin ngayon. Okay, ito na po yung mga products na gagamitin po kasi para sa pagkamamaya. Mamaya. Ipapaliwan. O, yung project na rin. Sa'yo na lang ako. Sa'yo na lang. Okay, ito po yung mga projects namin. Okay, ito po yung last year, I think July 2023, ito po, yung CSR namin. Customer Social Responsibility na ginawa po namin with CAP and Jolbo and Archipelago, painting po ng wooden boat rin, fishing boat rin ng fisher folks in Malagli, in Batangas. Kaya so, ganito rin set up. Nagkaroon po kami ng demo boat painting at the same time, naparapon din po kami. And then, ito po yung Palawan namin, hindi na po yata nakahabol, pero baka mamaya po, habang kumakain kayo, may papakita kami mga video nung sa Malaytigi, Batangas, and sa Palawan, na ginawa namin activity with the fisher folks. Ito po, alam niyo po ba ang story nito, kaya gusto namin ipakita. Maganda po ba, sir? Ang ganda niyo po. Nanalo po yan, yung ganito. Pinamigay po kasi namin na set ng pins po sa Palawan, Port Barton, yung Palawan po. Good for 6 to 8 na fishing boat. Pero ito, yung nanalo, tourism boat pala siya. Malaki. So, like 16 to 20 pesos sa kayak sa ice. So, meaning to say, dapat i-tiles ko namin. Tinanggap ko naman po namin yung pag-ibigay. Sabi na yung Raffles Rice namin para po, basta provider, ilalagay po na yung capture po sa boat po. Na po promote na rin po. Ganun din po request namin sa inyo. Makapag-requestin po kayo ng mga fishing boats na affected by us. Baka pwede po makilagyan naman ng schedule ng capture po. Pwede po ba yun? Kung sino po mananalo yung sa tatlo? So 12 out of the 20 tallest buildings painted by Joko. Anim lang yung iba. And I'm sure wala pong boys and girls sa anim. Bakit po kaya wala boys and girls sa anim na yun? Siya po ang sales manager, shipyard, ng Golden Philippines. So sa technical side, sobra po siya maraming alam kung may gusto po magtanong sa inyo na siya po. At siya po magpapaliwan ng Twitter na paano tawag po. And together with us, kung makikita po nila yung program na nakahawak-hawak po yan, ninyo, ang dalawa po magtuturo naman po sa inyo ng tamang application ng Jordan Paints after po nitong ating pag-aaral ito sa loob ng ating ng room na to. Lalabas po later kayo lahat para po sa actual paint preparation, painting, and mga demos. So, I'd like to introduce si Sir Gian Alareta from Jordan Philippines. Siya po ang ating technical manager. And dito po from Craft Industries, ang aming pong technical support, si Brendan Paradiso. Yung isa po kasi na nandiyan, Francis Sales Actors, nasa labas po. Pero na po yata hinahabang na dapat ulit. So sila po ang tutulong pag-isa pong board. Tutulong nila sa inyo kung paano tawag yan. Pag-paint, using Jordan Paint. So, may tanong po ba kayo sa akin? Wala pa po now. So, thank you po. Thank you, Sir Gian and Sir Brendan and Eileen po. So, ako po muna mag-introduce kung sino po si Jordan Paint. I hope lahat po kayo mag-participate. Dahil kung sakasakali po na may magsagot sa inyo ng tama, bibigyan ko ng
Bukod po sa pamimigay, bukod po sa pamimigay namin na pintura mamaya po, bago po tayo matapos dito. Yun, meron po maliit na bagay kami yung pamimigay sa inyo. Kapag nasa, eto po, papakilala ko lang po yung isa pang magsusuro. Dumating na po. Sinandiyo po, Francis de Los Angeles. Technical support po at industries. So, okay. Sige po, start na po tayo. Sabi nga ni Sir Ariel, kayo po, seafarer po daw siya at kilala niya ang Johto Cakes. At alam niya, ang Johto Cakes international world class and international cake po yan. So, ipapakilala ko lang po sa inyo sino nga si Johto Cakes. Interesado po ba kayong malaman? Ang gamit po ninyo, narinig ko, sinabi ninyo kay Ma'am Ann na Davis. Oisen. Oisen po. Oisen po kayo lahat? Pero. Karamihan Oisen. Okay. So, ito po, pakakilala na natin sa inyo si Johto. Okay. Okay, Johto, ito po, Johto Philippines po. Ito ang corporate values. Ito, tatagalugin po natin. Or, okay lang po na. Sige, tatagalugin po natin. Ito po ang 4 na values po. Pag sinabi kong values, yung ano po bang values, sir? Ano po nga po? Laki po ang Amerika. Ano nga? Okay, parehas ako. Ano po values sa Tagalog? Mga pinahahalagahan or yung mga pinaka-foundation. Okay, ayun. Yung 4 na pundasyon o yung sinusunod o yung isinasapuso, isinasabuhay ng kumpanyang Johto Philippines. Kung makikita nyo po, loyalty. Alam niyo to. Sir, loyal ka ba? Yung malaking tanong, tiwala. Paano mo? Yun daw ang malaking tanong. Kung loyal ka si sir. So, ano po bang Tagalog ng loyalty? Pagiging tapat. Tama po ako. Pagiging tapat. Malaking tanong daw. Oh, sir, tapat ka ba? Oh, tignan mo si sir. Tapat daw pala siya. Okay. And then, tumatawa si sir. okay. Care. Alam mo naman tayong care. Ibig sabihin, pagiging maalaga. Alam ko naman po, nasa tuto talaga ng isang Pilipino ang pagiging maalaga. Lahat naman po tayo maalaga. So, ilan nilaalagaan mo? 4. 4 ang nilaalagaan mo, sir. Okay, respect. Of course, yung respeto. Tayo rin naman po ako na. Okay. O sige, 4 pero wala rin kong pangalan. Okay, respeto. Alam mo naman po tayong mga Pilipino talagang tayo ay marespeto. Nawalan po ng kuryente, so magiging mainit po ngayon. And respeto. And then, yung pinakadulo is boldness. Meron po bang sakali, kung sakasakali po, sino po kaya makapagsabi? Ano po ibig sabihin ng boldness? Ha? Viva Moscow? Alam mo siya? O, isa pa po. O, ano po yung sabihin ng boldness? Okay, ang Tagalog, eksaktong Tagalog po ng boldness, katapangan. Wherein, talagang tayo po mga Pilipino, matapang. Kaya, matapang naman po talaga tayo. Matapang tayong sumukal sa buhay sa pang-araw-araw. Matapang tayo na pasukin natin kung ano man yung gusto natin pasukin sa buhay. Sir, hindi po Viva Max, ha? So, boldness po is not Viva Max. Okay. Sige. So, ano po ulit? Okay. Ayan. So, pagiging magalang, pagiging maalaga, at sabi nga ni Sir, pagiging loyal, tapat, at katapangan. Yun po ang 4 na core values or pinapahalagahan at isinasa puso ng Johto. Okay po. Kasi kung okay, sabihin na po natin, ilipat natin siya sa pamamagitan ng pintura. Bakit po kaya boldness
Bakit po kayo natapangan? Bakit po kaya natapangan ng isang core values po ng Jotun? Bakit rin po kayo care? Bakit rin po kaya respect? At bakit rin po kaya loyalty? Papaliwanag po natin sa inyo. Isa-isahin po natin yung mga pages. So, okay. Eto na po tayo sa loyalty. Okay? Jotun's history, 98 proud years of business. So, kung 98 po, ibig sabihin, kailan nagsimula si Jotun? 1926 pa lang po. At sa 2026, 100 years na po siya. Hindi po ba yun ay isang ibig sabihin ng pagiging tapat ni Jotun? So, I'm sure hindi niyo po kilala, karamihan po sa inyo hindi kilala si Jotun. But, eto po pala si Jotun, 98 proud years. Kanya na po katagal. Kaya sinabi, dumating po yung kumpanya na talagang masasabi po nilang sila ay tapat. Okay po? And 1926 po, established by Greenwich Senior. Siya po ang may-ari. Kung kanino kayo nakatayo magandang babae po dito sa inyo na nagbigay ng inspirational po, kay si Miss Mary Ann Estrada po. Boss ko po siya. So ako po talagang, wala po ba si boss? Pero okay lang kung hindi niya marinig. Ako po ay 28 years na niyang empleyado. So, dagdagan niyo lang po ng mga 5. Ganun na nga ako empleyado. Yes. So, ganun po. Ganun din po ako kaloyal sa kanila. Obviously, 28 years po. So, siya po ang may-ari ng Pascal, Paris. Siya din po ang may-ari ng Top Industries. Pero sabi niyo, aligned po kami with Jotun dahil sa pagiging loyal. Okay po. So, si Greenwich Senior, siya po, para equivalent to Miss Mary Ann Estrada, siya po ang may-ari ng Jotun. Then, 1930 to 1950s, domestic growth. Ang ibig po sabihin ng domestic growth, nag-concentrate lang po si Jotun from 1930 to 1950s sa Norway. Jotun po pala is from Norway po. Siguro naman po, alam niyo yung bansang Norway. At ano po meron sa Norway? Bahay. Okay, bukod po sa bahay. Ano po marami kayo makikita niyo sa Norway? Sorry po? Yes, opo. At po, marami rin po kasi Norway is siya po talaga ang maritime country. Kung, di ba po, talaga po doon na nag-start lahat ng sa Norway. So, domestic growth. Within Norway lang po muna siya. Then, 1960 to 1970s, pioneer years and consolidation. Ibig sabihin, nagpakatatag na po sila. Siguro nag-build sila para maging pioneer. Sila yung pinakauna sa bansa nila. And of course, nagkakaroon na sila ng consolidation sa iba't ibang areas within Norway. Pagdating po ng 1980 to 1990s, nagkaroon na po ng international expansion. Bibigyan ko po ng premyo kung sino pong makakahula. Kung saan kaya unang-unang bansa na lumabas ang Jotun. Di ba po, from Norway po ang Jotun. So lumabas po siya ng, sabi niya, noong 1980s. Nagsimula sila ng 1980s. Saan po kaya unang bansa lumabas or nag-franchise or nagbenta ng pintura ang Jotun? Ibigyan ko po kayo ng clue. Nasa Asia. Teka lang po, isa-isa po ang magsagot. Wait lang, sir. Ibigyan ko po kayo ng prize kung sino makakasagot ng tama. Sir, alam ko, teka lang sir, wag lang thank po. Alam mo, baka sakaling alam mo si Taylor kasi si sir. Pero bibigyan ko ng opportunity na dito. Si Asia po, Asian country. Sir, sino po magta-try? Korea? Philippines, hindi po. Korea, hindi po. Singapore, hindi po. Saudi, hindi rin po. Thailand, hindi rin po. Malaysia. Taiwan. Sir. Ha? Wala na po yung, yung country na yun. Wala na yung country na yun. Nagkaroon po ng war doon sa country na yun. Dalawa na yung clue. Ha?
India. Myanmar. Vietnam. Hindi niyo po aakalain, no? Wala po eh. Sa pang luma. Magkaroon ng gera. Sir, pwede kayo sumugot? Dating presidente po si Gaddafi. Dating presidente po ay Samuel Gaddafi. Ayun, si Sir ang nanalo. Ba't mo alam? Si Sir po alam niya. Ba't hindi niyo po nang dapat yun? Kasi si Gaddafi. Yes, ang unang-unang country ko na nilabasan na Dortmund from Norway is, imagine niyo po, Libya. And then, tama, may isang malapit sa tama, pero hindi ko kasi yun yung tanong. Ang tanong po dapat ko, ano kung, yung Thailand is first, second country in Asia na nilabasan is Thailand. Okay, so kung makikita nyo, napag-aapon natin si Libya, ang first country na nilabasan na Dortmund after Norway, doon po siya umunod. Then, simula po ng year 2000 hanggang ngayon, improving operations and accelerating growth. So, dito po sa slide na to, ano na po yung pagiging loyal? Diba po, ng Dortmund. Okay, ito naman po, painted by, ito po yung mga iconic towers and buildings painted by Chotwood. Sino pong nakakakilala po dito sa building na to? Oh, yes. Yes. Nasa Dubai, sir, tama po. Burj Al Arab po. And, ito po isa. Yes, sir, alam po niya. Canton Tower po in Shanghai, China. Okay. Ito po, yung mga sumagot kanina, dami Singapore daw. Saan po ito? Singapore po, Marina Bay Sands. Yung pong sikat sa Singapore na Marina Bay Sands. Ito po, dati po kasi siyang first largest. Pero ngayon daw po, meron ng namumuna. So, pangalawa na po siya, pinakamalaking cruise ship sa buong mundo. Oasis of the Sea. So, hindi po wala. Ewan ko po kung meron na nakasakay sa atin dyan. Kahit po ako, kahit si Mang Eileen, siguro po. Sorry po? Ito po kasi cruise ship luxury. Okay. So, okay po. And then, ito po. Sir. UAE rin po ito, United Arab Emirates, specific po sa Dubai. Siya po yung tallest building na meron po ngayon sa buong mundo. Si Burj Khalifa. Imagine niyo po kung ilang floors ang Burj Khalifa, pero painted by Chotwood. And since 2009, 2,722 feet since 2009, and proud to say, wala pa pong maintenance na nagagawa niya. Palagay ko, hindi siguro yung okay. So alam niyo na po, yung quality, hindi raw po kasi pasok sa standard yung iba international tallest buildings sa buong mundo, yung quality ng poison. That's why wala pong poison. Kung saan natitirang 8, kung saan 20. Sino-sino po ba dyan? Yung Malaysia po, Canton Tower, andyan po si Petronas, Twin Towers ng Malaysia, and then Taipei 101 po, Burj Khalifa, yung mga pinakita natin. And the Exchange Tower, ito po, Exchange Tower 106. Ito ay ang Grand Fast Cat. Nakita niyo po sa labas. So we connect the Philippine Islands via ferry boats. And we go by the tagline, very safe, very fast, very convenient.
2024 Team Pamana ng Kalalagan para sa kinampatan ating ingatan. From the word itself, anti, wala. Tapos foul yung mga maduro, mga sisi, mga lumot, algae. Paano ba sila nabubuo? Anytime Maritime. Anytime Maritime. Anytime Maritime. Anytime Maritime. Anytime Maritime. Anytime Maritime.